Pag-asa is now using a new weather monitoring system that will help them better prepare for La Nina. And to know more about this, we have Mobile Journal Francis Orsio joining us via Zoom. Francis, good morning. Ito na nga, rainy season in the Philippines at paparating na ang La Nina. But what can you tell us about this new monitoring system ng Pag-asa at bakit ito importante? Yes, Pauline, ito ang monitoring system ng Pag-asa na in-introduce with the Mapua University last Friday ay isang monitoring system na kung tawagin nga ay WELO. So WELO stands for Weather, Environment, and Hydromet Localized Monitoring System. So isa itong bagong monitoring system, Pauline, na makakatulong para nga dito sa paghahanda sa La Nina. Dahil kasi mismong Pag-asa na ang nagsabi na kulang pa sila sa mga kagamitan and equipment across the country pagdating sa pag-monitor ng weather. And this new technology will help them para magkaroon ng mas handa na augmentation measures pagdating dito sa La Nina, and at the same time mas maging tama yung pag-response pagdating sa disaster risk reduction operations ng ating gobyerno sa iba't ibang LGUs. So malaking bagay ito, Pauline, para dito sa paghahandaan natin sa La Nina. Francis, clarify ko lang, no? Ano siya, WELO? Yes, WELO. WELO. And handa na ito. Is it ready to be used already? Kasi itong La Nina, sabi nga ng Pag-asa, pwede na yan asahan either late June or July, di ba? Ready na ba siya gamitin as early as this year? Actually, Pauline, there are already 3 areas na, strategic areas na meron ng naka-install na WELO. Actually, halimbawa dito sa may Nueva Ecija, sa may particularly sa Pantabangan, kung saan meron ng 5 stations na naka-install ang Pag-asa or ang DOST para ma-monitor naman yung etong hydrometeorology or yung mismong water level ng Pantabangan Dam. At meron din dito sa may Angat, Bulacan, kung saan monitor naman yung agriculture. Kasi hindi lang ito para sa lagay ng panahon, makakatulong din ito to better monitor yung agricultural system ng ating bansa kasi malalaman nito yung kondisyon ng lupa, kung ano yung dapat na response or dapat gawin doon sa mga pananim. Tapos meron na din sa may General Nakar at Infanta Quezon kung saan minomonitor naman dito yung disaster risk reduction preparations ng LGU dito kasi isa ito sa strategic area kung saan dahil nasa upstream sa kabundukan doon nanggagaling yung mga pag-uulan, malalaman kung ano yung magiging epekto ng nitong ulan sa mga nasa kapatagan, kung gaano karami yung babagsak na tubig, paano dapat ito paghahandaan. So ito yung mga 3 areas na nasa pilot study ngayon ng Pag-asa at ng DOST para makita natin kung gaano talaga kalaki yung maitutulong nitong WELO. Francis, ito, interested ako, no? Locally made ba itong weather monitoring system na ito or in-import yan galing sa ibang bansa or proud Pinoy, proud na gawa yan natin? Actually, Pauline, since this is a 100% or in-invent siya ng Mapua University, ito ay 100% Filipino made kasi kahit yung mga mismong hardware or yung mga equipment na ginamit to build this equipment or yung technology ay locally manufactured. Kaya masasabi natin na ito ay 100% Filipino-owned at invented. Wow, nakaka-proud naman talaga malaman yan. Ito, Francis, ano rin, gaano ba kalaking pondo ang nilabas din ng Pag-asa rito? Sabi mo nga, made in Mapua yan. So mga, syempre, estudyante, mga engineers, ganyan. Pero in collaboration with Pag-asa, gaano kalaking pondo yung ginamit? At pwede rin ba yan, halimbawa, gamitin rin sa mga LGU para mas maraming mga kababayan natin ang makagamit niyan? Itong proyektong MELO, Pauline, ay dahil funded siya ng DOST, PSHERD, or ng itong Department of Science and Technology, ay nasa 15 million pesos yung naging pondo in partnership din dito sa Mapua University. Kasi kumbaga nagkaroon ng proposal pa yan kung ano yung magiging project and ano yung magiging benepisyo nito. And binigyan sila ng fund ng Department of Science and Technology. And itong proyekto na ito ay specifically ginawa para sa mga LGUs or doon sa mga local government units kasi dahil aminado nga yung Pag-asa na kulang sila sa mga kagamitan across the country kasi kinakailangan natin ng iba't ibang mga weather stations sa mga LGUs lalo na doon sa mga pinaka-affected ng mga halimbawa calamities or ng mga pag-uulan. Kailangan natin lagyan or installan ito ng mga weather stations, and itong WELO
dahil nga ginawa ito specifically for the LGUs, malaking tulong ito para sa data gathering ng PAGASA at mas magkaroon nga ng mas mabilis na paghahanda at tamang preparations kung ano yung mga response na kailangan gawin ng each LGUs, kung ano man yung specific na problems na mahaharap nila kung sakaling halimbawa ito nga dumating yung La Nina. Ayun, Pauline. Ayan, maraming salamat, Francis. Gaya nga ng sinabi mo, malaking bagay talaga ito sa paghahanda natin dito sa rainy season. So again, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsio.